Okay, tatlong linggo na lang po, anniversary na natin sa Feb 16. No? Today is the last Sunday of January. No? And sa pag-umpisa natin mensahe, may tanong ako sa inyo. No? Kung sakali bigyan kayo ng isang linggo para maging hayop, anong hayop ang gusto nyong maging? At anong ability niya yung gusto nyong kuhanin? Ayan. Actually, tinanong ko yan sa cell group ko doon sa mga kabataan. Maging doon sa music team, tinanong ko sila, may sumagot, sabi ng isang bata, gusto ko maging dolphin. Kasi tingnan natin yung dolphin, parang pagaluganan cool, no? Actually, maganda rin ang dolphin kasi nagagalugan niya yung karagatan. No? Yung isa naman, sabi niya, gusto ko maging aso. No? Kasi bakit? Sabi ko, kasi yung loyalty ng aso di ba yung aso loyal na parang susunod sa amo, pagka dumating yung amo, maligali, gumigot yung, gumagano'n yung buntot, gumagalaw-galaw. So, gano'n yung aso, no? Kayo, ano kayo gusto mong maging hayop? Kung sakaling bigyan kayo ng 1 week. Sino rito yung gusto maging unggoy? Ayan, no? Parang wala gusto maging ahas o year of the snake daw ngayon. Ano hayop ang pwede yun? Sino rito yung gusto maging gagamba? Parang si Spider-Man. O kaya gusto maging paniki, parang si Batman. Ayan, no? O gusto kong maging isda, parang si Aquaman. Ayan, no? So lahat tayo siguro, no? Ako para sa akin, personally gusto kong maging agila, no? Di ba yung nakadescribe sa Bible, na kapag ikaw na kay Lord, you will soar high, no? Above everything else. Na parang payapang-payapa ka, no? Siguro iba sa atin parang gusto maging leon, no? Parang hari, king of the jungle, ayan, parang siga, ayan, leon, no? Parang walang problema, siyang problema, ano? Kaya sila dito gusto maging leon, ano? Sa Bible, meron isang, ako na hindi hayop meron isang insekto na kung saan si Haring Solomon, parang inihahalin tulad niya o gusto niyang ma-inspire tayo sa hayop na ito, ano? Alam niyo ba kung sinong hayop ito? Langgam. Ano? Kaya nga ito yung title ng ating mensahe, no? Be like Ant-Man. Ayan, ano? Hindi ko Ant-Man, ano? Be like ant, man. Maging kagaya ka ng langgam, pre, parang ganyan sa Tagalog. No? So, okay, basahin natin ito yung Proverbs 6 hanggang 11. Actually, itong mensahe natin ngayon, di ba sa pag-umpisa ng taon, January pa naman, ano, parang first month of the year. Siguro sa iba sa inyo may mga plano, may mga goals, may mga struggle, may mga unfinished business noong 2024. Ako naniniwala, i-adapt mo yung ugali ng langgam, magagawa mo magiging successful ka ngayong 2025. Basahin natin yung Proverbs 6 hanggang 11. Ito yung sabi ni Haring Solomon. Ano? Go to the ant. Yan. Pumunta ka sa mga langgam. Obserbahan mo yung mga langgam. You sluggard. Ano yung sabi yung sluggard? Parang ang tunog haggard Tama ko ba? Kaya na ang haggard, yung sabi ng haggard, pagod kakatrabaho. Ngarag sa trabaho. Yung sluggard naman, pagod kakatulog. Ayan, napuyat kakatulog, mga kapatid. Yan yung sabi ng sluggard. Short ng sluggard, tamad. Ano? Pero kung sabi niya ni Solomon, tignan mo yung mga langgam na ikaw yung tamad. Ano? Aray kubo. No? Consider its ways. Isipin mo yung kanyang pamamaraan at maging matalino ka, sabi ng Haring Solomon. Ano kaya ang pwedeng matutunan, no, ng mga taong sluggard, o kahit hindi ka sluggard, ano, tayong ordinaryong tao, sa mga langgam. Ano? Tingnan natin, sabi niya sa verse 7, it has no commander. Gawin mo ang langgam pala, walang leader, walang foreman, walang bisor, walang presidente, walang manager, wala siyang slave driver, no overseer or ruler. Walang nagmamando, walang naguutos, walang leader. Pero sabi niya sa verse 8, sabi niya ganyan, yet it stores its provision. Nag-iimpok, nagtitipid siya, o nag-iipon, o naghahakot siya ng kanyang mga magagamit in the future. Pwedeng pagkain, pwedeng mga resources during summer, and gathers its food at harvest. Ano? So ang langgam pala, pag hindi pa na masamang panahon, kagaya ngayon, medyo summer, amihan, sa Amerika, summer, ayan, ano, nag-iipon yung mga langgam. No? Nag-iimbak sila ng pagkain dun sa kanilang bahay. Ano? Pagka-harvest. Ano? Sabi niya ganyan sa verse 9, how long will you lie there, you sluggard? When will you get up from your sleep? Sabi ni Haring Solomon, yung langgam, sabi niya, nagtatrabaho na
summer, walang walang putol, walang pahinga sila, tuloy-tuloy. Tayong mga slugger, sabi ni Haring Solomon, hanggang kailan tayo matutulog, hanggang kailan tayo babangon, sabi niya ganyan. And then in verse 10, sabi niya, konting pagtulog, konting pag-idlip, konting pagtiklop ng mga kamay para magpahinga. Ayan, actually, kapatid, pagka ang konti, pag madalas, lumalaki, dumadami, tama po ba? Ano? So, pagka konti, na madalas ang tulog, palagi ka na ng tulog, palagi ka na naantok, palagi ka na nagpapahinga. Ano sabi ni Solomon sa verse 11, yung final verse natin? Ang kahirapan ay pupunta sa iyo na parang bandido, ano, at ang kakapusan, kagaya ng mga armed men. Okay, ano? So dito sa binasa natin, Proverbs 6 hanggang 11, meron tayong mga bagay na matututunan at ma-adapt sa pag-uugali, sa character, sa attitude ng mga langgam. Ano kaya ito? Ano? Kaya nga ang title natin, Be Like Ant-Man. Hindi Ant-Man, Ant-Man. Ano? Ayan. Pagtitignan natin yung number 1, ano? Number 1 na matutunan natin ito, ants work in partnership. Ito nakakahiya sa langgam. Ang tao, pagka pinag-grupo mo yan at binigyan mo ng task, target, or goal, pagka ang tao nag-work together, nagkakagulo eh. Pero ang langgam, hindi sila nagkakagulo. They work in partnership. Oh, ang tao, papilahin mo, sabihin mo sa tao, isang pila lang, mamaya yung pila, 3 na. Mamaya yung mga tao habang nakapila, nagsusuntukan na. Nauna eh. Tignan mo, sa LRT, sa ayuda, hindi nagkakagulo ang tao. Sa trabaho, sa opisina, at nakakalungkot maging sa church. Ano? Instead of working in partnership, sometimes, we are fighting when we are working. O, tama po ba? No? So, number 1, ants work in partnership. Ito, A, they work in love. Doon mo ang langgam na nagmamahalan. Bakit paano ko po nalaman? Scientifically, sabi ng mga scientists, ang langgam daw, 2 bituka. 2 yung sigmura. 2 yung tiyan. Sabi ko, buti pa ang langgam, 2. Siguro ang langgam malakas kumain. 2 tiyan eh. Yung tao nga lang, 1 lang ang bituka, lakas lumamon. Langgam, 2 na. Tama mo ba? Alam mo bakit? Bakit daw 2 bituka ng langgam? Yung isa, gamit niya pang sarili. Yung isang bituka niya, ginagamit niya para pantulong sa kapwa niya. Biruin mo, galing pala ng langgam, ano? 2 pala ang tiyan ng langgam. So biruin mo, ano? Ayaw pala ng langgam na siya lang yung meron. May yung isang tiyan niya, yung isang sikmura niya, ginagamit niya, pag meron pang naman, pang tulong sa iba. So biruin mo, ang langgam, aside from they work in partnership, they love each other. Pangalawa, ito po, B, they are helpful. Nagtutulungan. Kanina pagbaba ko, pagtingin doon sa lababo namin, sa pader namin, at tayo mga langgam, hindi pula itim. Nagbubuhat sila, nakapila sila, bumubuhat sila, hindi ko lang kung ano yung puting maliliit na kanin ba, mumu ba, o mumu ng tinapay, o kung anong mga tira-tirang pagkain binubuhat nila eh. Minsan tinitig na ko sa din, sakto langgam yung topic natin ngayon. Sabi ni Jenny, ano? Tinitignan ko, nagpapasahan sila nung binubuhat nila. Oo, nagpapasahan, tsaka biruin nyo, no, yung binubuhat nila, they know how to handle it with care. O parang, sabi ko, nagka parang LBC, parang sa Brother Payne, mga courier. Ang galing yung pasa-pasa, dahan-dahan at iniingatan yung kailang lang. E samantalang ang tao, kapatid, pag bumagsak ang ayun, akin to, nag-aagawan eh, akin to, hindi, ang langgam, hindi, pasa o sa'yo, tagong i-imbak mo doon sa ano natin. Tama mo, kapatid, ano? So, ang langgam, they are helpful. Ito yung pangatlo, ito po. C, they work in harmony. They are united. Napansin ko kanina, isa ang direksyon nila. Oh, isang direksyon nila, pag ganun. May pasalubong eh. Yung pasalubong, pupunta doon sa kukuhanan ng pagkain, yung isa, pauwi doon sa kanilang daanan. So, biruin mo, ang langgam, meron silang harmony. At ang langgam, meron silang, common goal. Grabe, sabihin mo sa katabi mo, mahiya naman tayo sa mga langgam, kapatid. Ayan, di ba mga kapatid, ano sana, sa government natin, ito makuha nila yung mga langgam. Oo. Nakakalungkot ang gobyerno natin, watak-watak, gawin mo, grabe magmahal ng Vice President sa Presidente natin, kaya kailangan panalangin natin sila. Lord, gawin niyo po silang mga langgam, Panginoon.
Ano, tama mo mga kapatid, parang mga langgam na mag-unite tayo, magkaisa tayo, kasi isa ang common goal natin. Alam niyo po kung ano, ang kapakanan ng bansa natin. Ay, isa rin ang common goal natin bilang Kristiyano, ang kapakanan ni Jesus Christ. What Jesus wants, kailangan want mo rin. What Jesus likes, kailangan like din natin. Tama po ba? So number one na pwede natin makuha sa langgam, ito po, they work in partnership. Ayan. Pangalawa, ito po, pangalawa. Their work is productive. Lahat po sila volunteer. Pero ano sabi ni Haring Solomon? Wala silang leader, wala silang bisor, wala silang leader, pero matik, instinct ng langgam, magtatrabaho ako, mag-iipon ako, magtatabi ako, tutulong ako, magvo-volunteer ako. Ano? At ang nakakatuwa sa langgam, mga kapatid, meron pala silang tinatawag na parang nagre-release sila ng mga chemicals para isend yung signal na ito sa ibang langgam. Actually, binasa ko yung mga video patungo sa langgam. Ito ang nakita ko ang langgam pala walang tenga. Ito nakakatuwa. Bagamat ang langgam walang tenga, marunong makiramdam. Marunong makipag-cooperate, marunong makipag-communicate. Ayan, Kasi ang ginagamit nila, chemical sensors. Nagre-release na ng mga chemicals para isend sa mga kapwa nila langgam na kunyari, meron isang langgam na nakakita ng keso, magsisend siya ng chemical parang sensors para masasakap ng mga antena ng kapwa nila langgam. Tapos sasabihin ng ibang mga langgam, punta tayo sa nakita ni brother dito, may keso raw doon, punta natin, ipunin natin. Samantala ang tao, pag may nakitang secret, akin na lang ito, di ko sasabihin, may nakuha akong ayuda, may napulot akong ganito, di ko sasabihin. Yung langgam hindi may napulot akong ganito, sasabihin ko para tulong-tulong kami, itatabi namin, dadali namin sa aming colony, yung kanilang bahay, yung kanilang grupo. So, biruin nyo, ant work productively. They volunteer, ito pa, they are diligent, sobrang sipag nila. Alam nyo ba, church, na ang langgam, mas malakas pa kaysa sa atin? Bakit? Tingnan nyo to, minsan, sasabihin, paano naging mas malakas ang langgam kaysa tao? Kapatid, tingnan natin yung ratio. Ang langgam kayang bumuhat ng 50 times heavier than its own weight. Yung kayang bumuhat ang langgam ng 50 times na mas mabigat kaysa sa sarili niya. Ikaw kaya bumuhat ng 50 times ng bigat mo? Baka nga, buhatin mo lang yung sarili mo, mahirap na kapatid Ang langgam kaya bumuhat ng 50 times ng kanyang bigat. Kaya nga nung na-observe ko yung langgam, kapatid, nakita ko butil ng bigas kaya niyang buhatin butil ng kanin. Mas malaki pa sa kanya yun Ang matindi sa langgam, ang pagbuhat niya ng kanin, padir pa. Kung kaya mong maglakad sa pader, buhatin mo isang sakong bigas. Hindi mo kaya, pero ang langgam kaya. So, piruin mo, sa design, ants are stronger than humans. At alam niyo ba, ang langgam, sabi ng mga scientists, ang lives pa nila umaabot ng 30 years. Na sinasabi pa nila na isa raw ang langgam sa pinakamahabang lifespan ng isang insekto. Pero 30 years pa lang inaabot ng langgam. So, piruin mo, they volunteer, they are diligent, they are hardworking insect, mga kapatid. Ito ba nakita ko, they work continuously, continually. Tignan nito, umaga makita ka langgam, nakapila yan. Mamaya gabi makita mo, nandun naman yan. Iihi ka sa CR, may makita ka langgam, kapatid. Taka ko sila, may langgam. Hindi sila nagpapahinga kahit gabi na. They work continuously yung kanyang kasi nga meron silang pinupunong storage. So, ang langgam, their work is productive. Ito, tanongin natin, i-analyze natin yung sarili natin. Lahat ba ng mga activities ko ngayon patungo sa productivity? O puro entertainment na lang, o puro na lang kaligayahan, o puro na lang pampalipas oras yung ginagawa? Actually, ngayong 2025, kailangan i-analyze natin lahat ng mga ginagawa natin.
Lalo-lalo na yung mga tao mahilig mag-sockmate, social media, Facebook, cellphone. Kasi sa totoo lang, nagiging productive ba ako sa kaka-online mo, sa kakatingin ko sa internet, sa kakanood ko ng YouTube. Bukod sa ano ko pinapanood sa YouTube, yung mga tutorial, yung mga DIY, kaya pinapanood natin yung mga yung mga intrigue, yung mga chismis, yung mga ganyan, yung mga pangyayari sa mga buhay ng artista. Sana tingnan mo natin kung paano kumita sa Facebook, kung paano maging productive, kung paano ako lumuto bilang mananampalataya. Tingnan mo natin tingnan natin yung kukunin natin sa internet, mga kapatid. Ang langgam natin kung ano kukunin niya eh. Tama po ba, mga kapatid? Ito kapatid sa langgam. Aside from hardworking sila, resilient sila. Pero yung pinabasa ko patungkol sa langgam, ang sabi, ang langgam daw, kaya raw tumira sa tubig for a week. Kaya lumublob sa tubig. Kaya pala pag kami langgam ka nakita, di ba, minsan sa sobrang irritation natin sa langgam, binubusan natin ng tubig. Huwag lagi mainit kasi pag mainit, patay talaga yan. Binubusan natin ng tubig, pero mawawash out yan. Makita mo mamaya, babalik ulit yan. Kahit na nakalubog yan, hindi sila nalulunod. They can survive underwater for a week. Kasi meron silang mga hingahan na maliliit na hindi kayang pasukin ng tubig. Kasi sobrang liit ng langgam, mga kapatid. So grabe pala yung anatomy ng langgam. Actually, church, ang pinapagaya rito ni Haring Solomon, hindi po yung kakayanan ng langgam eh, yung attitude ng langgam eh. Kasi never na magiging kalakas natin ng langgam na kaya natin bumutang 50 times heavier than our own weight, mga kapatid. So number 2, na magandang characteristics or attitude ng langgam, ito, yung kanilang pagtatrabaho, productive. They work diligently, they volunteer, na bagamat wala silang slave driver, wala silang bisor, cooperative sila sa isa't isa, and they work continually. Pangatlo, ano kayong pangatlong pwede natin makuha sa langgam? Ito po, their work is persistence. Ayan. Pag sinabing persistence, hindi sila sumusuko. Hindi kagaya natin, papalit-palit tayo ng trabaho. Kakatanggap mo pa lang sa trabaho, parang gusto mo na mag-resign. Ayan, parang isang linggo pa lang ako ito, parang gumagawa na ako ng resignation dito. Parang hindi pa ako mag-i-endo, parang wala pang 6 months, parang gusto ko na, Lord, sana mag-endo na. Nalayasan ko itong nakakainis kong ahabo, Panginoon. Kaya ayoko na ito. Pero ang langgam, their work is persistence. They are hard to stop. Sabi ko nga, sabuyan mo ng tubig yan, i-wash out mo yan, pagpagan mo ng hangin yan, mamaya-maya makikita mo ulit yan. Sa amin, maraming langgam. Nagulat ako pagkakuha ko ng kaning lamig, yung daming langgam. Pinagpag ko. Nagalisan na. Kinain ko. Sarap pala nung kanin na may may flavor ng langgam. Alam mo, maya-maya, kukuha ako ng kanin, nandun naman sila, kukulit nyo, sabi ko ang kukulit nyo, they are hard to stop. Ang langgam, in short, unstoppable pagdating sa trabaho, pagdating sa work, pagdating sa vision. They keep going even in difficult times. Samantalang tayo, pagkalang-trabaho tayo, napagalitan na lang, resign na ako, ang hirap. Tapos pagka bumagsak tayo sa school, yung mga estudyante, pero mo napahiya lang sa school, ayaw mo nang pumasok sa school, ipat na ako ng school. Ayan. Bumagsak ka sa thesis, hindi ko na, ang hirap. Ayan. Di ba, grade 7 na lang ako forever, ayaw mo nang mag-college. Ayan, natitigil tayo. Nawawala yung ating persistence. Pero ang langgam, grabe. Tuloy. Kahit nasabuyan mo ng tubig, pagpagin mo, kahit bulabugin mo, mamaya-maya back to formation yan, dalag na ulit yan. Dapat tayo sa church, bagamat ang dami nating sidetrack, bagamat ang dami nating setback, bagamat ang dami nating naging problema, magre-regroup tayo. Babalik tayo sa formation and we will go on the vision. Tama mo ba, mga kapatid? Na parang mga langgam. Ayan. Huwag tayo susuko. So, pangatlong quality ng langgam, their work is persistence. Ayan. Hindi sila nagpapahinga, hindi sila sisiraan ng loob. Tuloy lang sila. Yung pang-apat na quality ng langgam,
Ito po, their work have purpose. Yung ginagawa nila, aside from, kaya di ba sabi ko productive na, ngayon merong purpose. Ano kaya ang dahilan bakit ang langgam masipag? Ano kaya ang dahilan bakit ang langgam nagbubuhat ng mga pagkain? Ano kaya ang dahilan bakit ang langgam nagtatabi ng mga provisions? Actually, dalawang letter P ang explanation. Number one, preparation. They work hard during summer, nagtratrabaho sila, nagpapakahirap sila, no? Habang maganda panahon, habang good weather pa, habang free pa silang lumabas, mag-uuwi sila ng mga pagkain, mga tira-tirang cake, kanin, bigas, o kung ano man, mga mumunang tinapay, itatabi nila. You know? Actually, ito nakakagol sa langgam eh. Napansin nyo ito, mga kapatid. Lalo sa mga taga-probinsya. Di ba minsan titingin ka ng lupa dyan, may makita kang umbok ng lupa. Umaga mo nakita. Balikan mo kinabukasan ulit ng umaga, makita mo ang taas na. Ano iniisip mo, nuno sa punso? Hindi, langgam yan. Colony yan, yun yung bahay nila. Minsan nagugulat tayo, binibigay pa natin yung, alam, may nuno sa punso rito. Tapos ikaw, Christian, huwag ka naman ako, baka swerte to. Ako'y langgam po yan. Hindi nuno sa punso. Ganon sila ka-hard work. They work continuously to the point na tuloy mo, paano nagawa ng insekto yung magtayo ng ganong kataas na level ng lupa? Samantalang tayo, pag tayo nagawa ng building, taon. Lalo pag gumawa ang tao ng kalsada, taon, ang dali pang masira, mga kapatid. Samantalang alagang overnight may nuno sa punso agad eh. Ang hindi sabihin po niyan, yung ginagawa nila is for the preparation. Ano yung preparation? Pagtapos ng summer, di ba sa Pilipinas pagtapos ng summer, anong sunod? Tag-ulan, habagat. Kaya pagtapos ni amihan tsaka ni summer, habagat na. Ayan na, ay yung mga siyam-siyam na tinatawag, yung 90s na ulan, yung mga walang tigil na ulan, yung mga bagyo, nandyan. Pagka-bagyo tsaka tagulo, walang makita na ng pangalat-galat. Nasa loob yan, ng kanilang colony, ng bahay na magkakasama sila. Nabubuhay sila, kinakain, ini-enjoy nila yung kanilang harvest, yung kanilang provisions. So, tingnan nyo to, ang langgam, their purpose is for preparation and provision. May tanong po ko sa inyo, lalo na sa mga kabataan. Kabataan, ano yung ginagawa mo ngayon for the preparation of your future? Kamusta pag-aaral mo? Nag-iipon ka naman ng mga provisions mo ngayon? Sino dito yung nag-iipon na? Yung nagtatabi na paunti-unti, no? Kailangan mo nagtatabi na tayo for the future. Ayan, no? So, preparations and provision. Naalala niyo yung kwento ng bata po tayo, mga kapatid, sa school, nung kinder tayo. Yung kwento ni Langgam tsaka ni Tipaklong. Sino hindi nakakaalala nun? Ano? Actually, itong si Langgam, yung mga langgam, nakapila summer. Ang bigat ng binubuhat, may mga butil silang kinakarga, mga grains. Ito si Tipaklong, dumating patalong-talong sa mga dahon, Ano ginagawa ni Tipaklong? Pasayaw-sayaw, pa-tiktok-tiktok, pa-reels-reels, pa-forma-forma. Tapos, inaasag niyo yung mga langgam. Tinanong niyo yung langgam, mga langgam. Grabe, ganda-ganda ng araw ginagawa ninyo. Puro kayo trabaho, kahapon pa kayo nakikita, nung isang araw pa, nung isang linggo pa, nung isang buwan pa kayo ganyan na. Pahinga naman kayo, hindi nyo ko gayahin. Gaganon-ganon yung Tipaklong, forma-forma, gaganon-ganon. Papakit eh. Mamaya may isang langgam na injury, tumumba. Sabi nung langgam, Mamang Tipaklong, tulungan mo naman ako kasi natirayan ako. Alam mo, kumanta yung Tipaklong. Pati, aha. Wala siyang pakialam, kaya nga apati, mga kapatid, di tawag ko ba, no? Pero yung tapos susunod na araw, ito na naman. Nakapila na naman yung langgam. Yung Tipaklong dumating, tatalong-talong, sasayaw-sayaw, patiktok-tiktok. Tapos alam mo kung anong kanta niya? Heto na, waha, dubi-dubi-dubi-dubi. Sumasayaw mo kanta yung Tipaklong, pero yung langgam, ang bigat. Inaasar ng Tipaklong yung langgam, mga kapatid. Tapos sunod na araw, dumating na naman yung Tipaklong, iba na naman yung kanta niya. Nakakainip ang ganitong buhay, di nakaka
pinaparinggan yung langgam, mga kapatid. So yung langgam, hindi naman sila nagpapa-apekto. Sabi nila, tuloy lang tayo kasi malapit na yung winter. Malapit na dumating si Untoy, si Yolanda, tsaka si Habagat. So tuloy lang tayo. Yung Tipaklong, patalong-talong, sabi niya, ang ganda-ganda ng panahon, hindi nyo ini-enjoy. Sabi niya, eto na, dumating na yung ano ngayon, dumating na yung ulan. Kaya na, wala na, giniginaw na si Tipaklong kasi wala na siyang masilungan. Nagugutom siya kasi wala siyang makain. Yung mga langgam, hindi niya makita, sabi niya, nasa rin mga langgam na inaasar ko, ng mga binubus ako, sabi niya ganyan. Wala na akong makita ng langgam, ako lang nandito Mukhang nakatago sila. Eh may nakita siyang, bahay ng langgam, pinunta niya, pumatok siya. Nakita niya yung langgam sa bintana, payapa, nagpa-party, nagkakainan, nagse-celebrate, kasi may mga ipon silang pagkain, resources, preparation. Yan ang ginawa ni Tipaklong, kumatok. Alam niyo, kumanta. Alam niyo kung kanta niya? If the world would end, then I wanna be next to you. Kumanta ng ganito, mga kapatid. Ang lupit na ka ng Bruno Mars. Oo. Tapos ito pa yung kanta niya, if the party was over and our time on earth was through. Ano sabi ng langgam? Pag-isa ka. Bahala ka sa buhay mo. Pero mo ito si Tipaklong, pakanta-kanta, pabibidyo, pabanjing-banjing, paano-ano. Wala, kinain siya ng alikabok ni langgam kasi wala siyang preparation and wala siyang provision, mga kapatid. Tama po ba? Anong lesson nito? Ang lahat po ng bagay may escape. Pag panahon ng kaligayahan, maligaya ka. Huwag naman yung puro trabaho. Pag panahon ng trabaho. And let's prepare for our provision in the future. Tama po ba, mga kapatid? Ngayon, ano pa yung next? Sige nga. Ito ang pinaka-summary natin. Be like us, for they work together, they work harder, and they work smarter. Actually, si Tipaklong, he party, he dance, he sing, parang unwise na tao na inubos niya lahat ng oras niya puro sa kaligayahan. Tandaan nyo next, ito conclusion natin. A man who lacks purpose in life fills himself with pleasures. Tama yan. Tignan yung mga tao na puro lang pabili-bili, puro lang party, puro lang kain, puro lang social media, puro lang gala sa Facebook. Maraming tao gano'n Sa actual, mahirap sa Facebook lang mayaman, mga kapatid. Sa Facebook, ang daming pinupost, ang daming pero mamaya-maya, wala akong makain, wala kaming Mars, pwede ba? Pwede. Parang sila si Tipaklong, mga kapatid, na kinakapos sa loob. Alam ba kung bakit? Because they forget to be like a man. A man who lacks purpose in life fills himself with pleasure. Kaya pagka ang tao puro lang kaligayahan ang hinahanap, malamang hindi niya alam yung purpose niya. Malamang na-sidetrack na sa purpose yan. Malamang frustrated na sa buhay yan. Kaya ang ginagawa niya, malamang gumip up na sa purpose yan. Kaya puro lang pleasure yung kanyang ginagawa. Ayan, naka-cellphone. Kaya minsan si Jaina, pinagalitan namin ng asawa dahil ka naka-cellphone. Maghapon, inubos mo na yung data ko, kaka-wifi mo sa akin, sabi kong gano'n. Ano ginagawa mo dyan? Maglaba ka kaya ng mga gamit mo, mag-drawing ka, mag-practice kang mag-piano, sabi ko sa kanya gano'n. Tapos pinakausap namin, naniniwanagan naman. Ano kailangan ng mga kabataan natin, ito sabi natin. Maging kagaya kayo ng mga langgam. Habang bata pa, you work for the preparation of your future and the provisions of your future. Huwag yung pangatlong P, pleasure, mga kapatid. Actually, okay lang naman yung pleasure pero may maiksing oras ang pleasure.
So, kailangan ang work natin 3 P dapat mga kapatid. Ano yung 3 P? Preparation, provision, at kaunting pleasure. Ang problema, na wala ang provision at preparation, naging puro pleasure, mga kapatid. So, a man who lacks purpose in life fills himself with pleasure. Okay? Next, conclusion natin. So, tingnan po ninyo ito, mga kapatid. Ito, magandang matutunan din ito eh. Ako po, hindi ko kinakaya. Sa Facebook ito nakita eh. May matutunan din ako sa Facebook eh. Tama mo ba? Tingnan ito, rich people buy time. Yung mga tao mayayaman. Sabi nga nila yung pinakamayamang tao si Elon, halos hindi ko natutulog eh. Kakaplano, kakaisip eh. Rich people buy time. Ito, poor people buy stuff. Grabe, mahirap na ka, bibili ka pa. Actually, poor people, karamihan, mga kapatid sa kanila, spender. Karamihan sa kanila, consumer, hindi producer. Karamihan ng rich people, producer, mga kapatid. Nagpo-produce. Ito po, ambitious people buy skills. Isa sa pinaka-ambitious na nakita ko sa basketball, si Kobe Bryant. Gusto niya maging magaling na player eh. Ano ginawa niya? Kinopia niya, pinanood niya yung mga videos ng kanyang idol, si Michael Jordan. Kaya totoo eh, parang siya yung protege, si Jordan yung mentor, kasi kinuha lahat ni Kobe yung skills, yung shooting, yung dribbling, pati yung athleticism ni MJ, ginaya niya. In the same way, ambitious people buy skills. You try to adapt, you try to imitate, you try to ask, you're gonna ask them, ano ba yung sikreto ng iyong pag-asenso, pag-angat? Ito nakakalungkot. Lazy people buy distractions. Yung mga tao walang magawa, naglilibang na lang, naghahanap na lang para matapos ang gabi, nagtitingin na lang niya kung ano pwedeng pampalipas oras, mga kapatid. Ayan, Sana huwag tayo maging gano'n, Yung bang tagabilang tayo ng poste ng Meralco, tagabilang tayo ng jeep na dumadaan, mga kapatid, Sana po, mga kabataan, habang bata pa kayo, work for your future, prepare for the future, mag-ipon kayo para sa provisions ninyo. Kumuha kayo ng mga kaalaman, ng mga learnings ninyo, ng mga skills, i-develop ninyo. Tayo mga adult, turuan din natin yung mga bata, i-inspire natin sila to work hard, to become a better person, at mag-prepare for the future. At maganda tayo mga matatanda, tayo mga adult, mag-unite tayo into working for the kingdom of God, mga kapatid. Maging solid tayo, kagaya ng mga langgam. Po ba? Amen po ba? Next, meron pa ba dyan? Ito. Let us stop getting distracted by the things that have nothing to do with our goals. Tama po ba mga kapatid? Pagka may nakita tayo na nakalagay na naman, minsan yung cellphone natin nag-ching, shopping, merong sale 50% off, hindi ayaw ko na yan. Distraction yan. Lazada, 50%, hindi, distraction yan. Mamaya-maya may nakalabay sa cellphone natin, babae na sexy suot. Hindi, kasalanan yan, Lord. Ayan, dapat alisin natin yung mga yan, mga kapatid. Itabi natin, kung meron man tayo makuha sa Facebook, yung mga life stories, yung mga inspirations, yung mga Bible verse, yung mga gandang kwento, mga kapatid. Tama po ba, So let us stop getting distracted by the things that have nothing to do with our goal, Pagka ikinaglalakad sa palengke, mamaya-maya si Kumar dumating, marinig kwento ko, hindi, distraction daw, malis ka sa akin. Kaya wala kang kinalaman sa goal ko. Mari-mari dito, sama-kasama ka, mag-i-scatter tayo, hindi, distraction yan. Ayan, pupunta ka ng church mamaya-maya, pre, muna, hindi, distraction yan. Dapat ganun mga kapatid, doon ako sa aking goal. So let's stop getting distracted, mga kapatid. Kasi pag na-distract tayo, magiging kagaya tayo ni Tipaklong, pakanta-kanta ng mga kanta dyan, pasayaw-sayaw mga kapatid, hindi natin namamalayan, undoy na, lumindol na, yun, wala na tayong nangyari mga kapatid. Tatapusin ko itong mensahe ko sa 4 o 5 questions, 4 na lang na nakalagay dito. Number 1, listen to this, church. Have I made any preparations for the future? Nakagawa na ba ako ng mga paghahanda in the next year, sa 2026? Alam mo, mag-prepare na tayo. Buti pa nga yung mga politiko nakahanda na, mga kapatid, ang dami ng mga tarpaulin dyan eh. Ang dami ng mga ads eh. Ang dami ng mga makita sa TV, mga kapatid. Nakahanda na ako ba tayo, mga kapatid? Naghanda na rin tayo, church. Let us make preparations for the future. Ako, ang
ang kinabibisihan ko ngayon yung mga kabataan dito sa church because they are the future. Kasi ang aking motto sa buhay, I believe the children are the future. Yan ang ko mga kapatid Oo. Ayan, So ayan, have I made any preparations for the future? Anong future mo? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, may future ka pa, kapatid. Pangalawa, ito po. O kaya kung nandun na tayo sa peak natin, nandun tayo sa pinakatuktok ng buhay natin, sana idami natin sa future ng mga kabataan. I-disciple natin, i-mentor natin, i-encourage natin. Ito pangalawa. Have I gathered all the provisions I need for the future? May natabi ka na ba? May naipon ka na ba? Wala akong naipon, Pastor, mukhang naubos ng Christmas party Wala akong naipon, mukhang naubos ng paputo ba? Wala ako. Hindi kailangan meron Yan. Buti pa yung langgam, marunong mag-umpukan Tama mo ba, Kaya yung umpukan, yung parang paluwagan. Ganun mga kapatid. Gawin natin yan, mag-ipon tayo, maghanda tayo, mag-plans tayo, mag-invest tayo. Doon sa tamang investment, hindi yung scam, mag-invest tayo ng tamang, maglagay tayo sa bank, ng pera sa banko, sa co-op, mag-ipon tayo. Have I gathered all the provisions I need for the future? May naipon na ba ako? Yan, Pangatlo, ito ba? Am I in the fellowship and in cooperation with the rest of the citizens of the kingdom? Meron ba akong kinabibilangan church, cell group, na nag-ooperate for furthering and for pushing the kingdom of God to its boundaries? Hindi ba ako ng church? May ministry ba ako? May cell group ba ako? Bumuo tayo ng grupo ngayon langgam. Mga discipleship group, cell group, D groups, yung iba D groups, yung iba, basta small group na kung saan may execute natin yung plano ng Panginoon. Yung ba makakapag-win tayo, makakapag-disciple tayo, makakapag-send tayo, makakapagpalakas tayo ng mga kapwa natin Kristiyano. Ang langgam, hindi isolated ang langgam. Wala ko nakita ang langgam na isolated, na nag-iisa. Pag ako nakakita ng langgam, marami. Magkakasama yan. Grupo yan. Pag may isang langgam ako nakita, baka nilipad ng hangin yan, o kaya nilipad ng hangin yan, o kaya na binugaw yan, o kaya hinipan, mga kapatid. Pero usually, marami ako nakita ng langgam magkakasama. Dapat ang Christian ganun magkakasama, group tayo, kuyog tayo, pagkatratrabaho tayo for the kingdom of God. Kasi citizens tayo of the kingdom. Ito po pang-apat. Am I laboring something for Jesus, knowing the approaching times are evil? May ginagawa na ba ako para kay Lord? Knowing na ang paparating na future is getting worse, getting evil, nag-deteriorate na, naging masama na. Dapat, ano gawin natin? Dapat para yung langgam, nagpe-prepare para sa salvation para sa preservation ng church, para sa preservation ng kaluluwa sa langit. Dapat ganoon ang langgam Di ba? Actually, kaya nga sila gumagawa ng preparations at provisions para makatulad ng self-preservation. Dapat tayo ganun din Dapat para tayo si Noah. Yung bang naghanda tayo, inipon natin lahat ng hayop, ginawa natin yung pinagutos ng Panginoon. Actually, si Noah nag-aya pa nga Sino pa yung gustong sumamat sa akin maliligtas sa baha? Dapat ganun tayo We should be non-stop in proclaiming and sharing Jesus Christ to the lost, mga kapatid. Kaya dapat ngayong taon, open tayo ng cell group. Balikan natin. Huwag tayo susuko kagaya ng mga langgam. Go back to basic, mga kapatid. Mag-disciple ka, mag-cell group ka ulit. Huwag tayo mga gawain kung ano mang groups yun, Bible study o kung ano man. Magsama-sama tayo, magpalakasan tayo at mag-work hard tayo for the kingdom dahil merong future sa atin si Lord. So yan, last question. Ito, am I laboring something for Jesus knowing the approaching times are evil? Masama ng panahon. So kailangan make sure na buong family natin na kay Jesus Christ na. Pag ang family natin na kay Jesus Christ na, relatives, kamag-anak, kapitbahay, kaibigan, kaklase, kasama sa trabaho, katropa mo, kailangan
Kasi darating yung time eh, no? Actually, itong si Tipaklong nakakalungkot sa kanya, hindi siya na-inspire dun sa pinakita ng mga langgam. You know? Pero mo ang ending, nag-alam, Bruno Mars siya, kumakanta, ending na raw ang word, mga kapatid. Tapos sabi pa niya, I wanna be next to you. Sabi niya, mag-isa ka. Dapat doon na nag-aayatid silang langgam. No? Tayo may tumayo ngayon, mga kapatid. Pag muni-munihan natin itong 5 question na ito, balikan mo ulit doon, itong 5 tanong na ito. Nakagawa na ba ako ng preparation para sa future? No? Ako yung nagtatrabahoin ko ngayon eh, future leaders ng church. Sunod, ito po. Nag-gather ko na ba yung mga pangangailangan? Yung mga materyales, yung mga dapat gawin. And then yung pangatlo po, ito pa, involved ba ako actively sa operation ng kingdom? Involved ba ako sa production ng discipleship? And then yung pang-apat, may ginagawa na ba ako para kay Jesus? Kasi ang approaching times are getting worse. It's getting even na. So tayo po yung buko, magmuni-muni mo tayo. Analyze natin ngayon, yung pag-umpisa ng taon. Kapag kamusta ngayon, kamusta ka sa trabaho? Kamusta ka sa bahay? Kamusta pa rin ang panataya mo? Ikaw ba'y napapagod ngayon? Ikaw ba'y ngarag, pagod? O ikaw na naman ba ay nadidistract ng pleasure kagaya ng Tipaklong? Sabi ni Haring Solomon, tumingin ka sa langgam. Tignan mo yung langgam. Sabi niya, bagamat wala silang leader, pero united sila. They work hard. Pero mo kayang buhatin ng langgam ang 50 times heavier than their own weight. Grabe, nalakas nila, no? Sana gayahin natin sila. They work in unity, they work continually, they work in love, ano? Wala akong nakita ng langgam nag-aaway eh. Gagamba marami pagka nagkasalubong yung salpukan, away agad ang gagamba eh. May manok nag-aaway, no? Pero langgam wala akong nakita eh. Nakikita ko sa langgam, nagpapasaan sila ng pagkain, nagtutulungan sila, iisa ang direction nila. Sana po bilang church, maging kagaya natin yung langgam. No? Magkaroon tayo ng concern sa bawat isa, magmahalan tayo, united tayo, makipag-cooperate tayo sa isa't isa. At sana magkaroon tayo ng magandang communication sa bawat isa. Nang sa gayon, mawala yung misunderstanding, yung tampuhan. Sana one direction na tayo, nagahit ng mga langgam. Tayo po yung mga tayo manalangin. Father in heaven, thank you so much, O Lord, for the wisdom of King Solomon, O Lord, na ibinahagi niya sa amin, Panginoon, ngayong araw, yung inyong ginawang disenyo sa langgam. Father, grabe yung inyong creature na ito, Lord. Pagkamat napakaliit, Lord, punong-puno kami ng kamanghaan sa langgam. At lalong-lalo na, O Lord, sa inyo na kayong nagdisenyo ng inyong creature na ito, Father. Nawa, Lord, makuha namin, Lord, yung characteristics, yung attitude ng langgam, Lord. Na sila ay hardworking, diligent, united, one direction sila. They work smarter, Panginoon, to the point na nag-iipon sila, Panginoon, ng provisions. Tsaka gumagawa sila, Lord, ng mga preparations for the future. Father, help us, O Lord, to work like ants. Help us, O Lord, to be like ants, Panginoon. Maraming salamat, Father God. Bless us, O Lord. And Lord, kung sakaling pagod kami, discouraged kami, nawa ang inyong mga inspirasyon at salita na galing sa inyong Biblia, Panginoon, ay mag-encourage at magpalakas sa amin, Lord, na gumawa, magtrabaho, at talagang mag-ipon at mag-prepare muli, Panginoon. Lalo-lalo na, O Lord, sa inyong church, sa inyong kingdom. Salamat, Father God. Pagpalain niyo kami, O Lord. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. At lahat ng anak man ay magsabi na, Amen. God bless po, mga kapatid.